type of thing. The hit story about a woman with dreams, so picture perfect at 13 and ebony queen. Beneath the surface it was more than just a crooked smile. Nobody knew about a secret, so it took a while. Shout out po sa inyong lahat. Good afternoon. So, this is Mr. Pikwa and gusto ko po magpasalamat sa inyo sa support and love ninyo kay Mahal. And please, don't forget po na i-subscribe ang vlog and also Mr. Pikwa. Thank you po. Thank you. Ayan. Bali, solid Mahal po siya. Solid Mahal and defender. Sobrang na-appreciate po namin yung pagmamahal ninyo, Mr. Pikwa, kay Mahal. Thank you po. Kay, also sa family ni Mahal, Tesorado family. Yes po. Thank you so much, Mr. Pikwa. Thank you din po, Ma'am Lemon. Welcome! Thank you guys. Bye. So what is up guys? Nagbabalik muli ang inyong lingkod once again, Birador Pikwa. Ayan. So for today's vlog guys, meron po tayong tatalakayin at meron po tayong gagawan ng reaction, no? Hinggil pa rin po ito sa ayan sa budol part, no, ng Team Abot, no? Team Abot ang pera. So kasi money matter talaga itong mga ano na to, team na to, dahil bukang bibig po nila palagi, no? Sila puro sponsor, okay? Kaya no wonder no na marami nag-iingat dito sa team na ito. And we are proud to say, no, na inalisan namin ito dahil ayaw nga po namin sa mga mga sinungaling. Ayaw po namin sa mga pera ang labanan, no? Ayaw po rin namin ang of course ang mga mukhang pera, no? Kasi ang pera po ay isa po yan, no, sa nakakasira ng sistema talaga pag ikaw ay YouTuber. At most of the time iniisip mo lagi ang revenue mo, ang pera mo, ang mauuto mo sa YouTube industry, yung mga sponsors na mauuto mo sa mga charities, di ba? So ayun po ay yun po ay maling kaisipan, no? Ibig sabihin pag nakakaisip ka na yan, kinain ka na ng sistema. Yan po ang katotohanan. So syempre itong Team Abot Pera ay talagang halatang halata na po. At hindi, ito po ang mga fans po ang nagsasabi nito, okay? Ang mga fans po ang nakakita nito, ang nakakarinig nito. At most of the time, ang makikita mo sa mga comment and lives is mukha na silang sponsor, mukha na silang pera, okay? So, well, para sa akin guys, kumbaga para sa akin, kung tutusin, labas na tayo ron. Labas na tayo. Pero syempre, marami nasaktan din, no? Nasasaktan. Especially yung mga umalis sa kanilang sponsor. Dahil bakit po? Dahil feeling nila guys, is na uto sila talaga. Pero totoo naman po, it's not too late naman guys, no? Sa mga sponsor ko na umalis doon, it's not too late kasi at least maaga kayong namulat sa katotohanan rather than marami kayong nilustay na pera, di ba? Kasi kung taon-taon pa po ang lilipas, no, na makakasama nyo yan, yung old mafia na yan, old lady one-tooth mafia na yan, talaga pong yeah. Smells good. What about you, baby? What about you? Oh, I smell it. So, it smells good. Did you take shower? Who's this? Who's this? Oh, Minnie Mouse. Minnie Mouse. Got it? Guys, no, bali, nagsisirculate pa rin guys sa mundo ng TechRam community, no? Or ng Dave community. Yan, especially si Sir Rex, no? Lagi nagpapaalala yan, okay?
pinapaalalahanan ng mga fans ni Dave na maging mapanuri. Okay? So, dumating rin sa point na lahat ng community ng Techram, even kasi nasa ano po ako, page po ako ng Techram community, matagal na, no? Matagal na po ako nakasali sa Techram community sa page po. Ayan. So, eto guys, sa page na pinasukan ko dati, okay? Napakatahimik. Sobrang ang share lang doon ay mga charities, mga tinutulungan ng bawat grupo, ng bawat community, okay? Pero nanibago ko nung pagdating nitong mafia na ito. Kasi guys, itong mafia na ito, matindi ito. No, tatawagin natin silang TAC Mafia. Ayan. Kaya nga po, doon sa page na yon, no, marami rin nag-PM sa akin ng mga fans ni Dave, especially mga sponsors ni Dave. Ayan. Meron rin pong tumawag kay BPM, okay, na pinag-iingat nga, no, at nagpapasalamat sila, no, sa Team Birador dahil inilabas namin, no, lahat na nalalaman namin. Nanonood sila. Shoutout pala sa Techram community guys. Ayan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong suporta. And of course, kami po ay anti-budol talaga ng mga mafia, no? Itong mga mafia na to, kami po ay takahasan, no? Nalalaban dyan, susugpuin yan yung mga masasamang loob dito sa YouTube, no? Susugpuin natin yan, mga anti-budol tayo guys yung mga budol na yan, no? Yung mga na yan, mapagsamantala, no? At aanuin po natin yan, okay? Pupuksain natin, ika nga sa madaling salita, no? Lalo na itong kupunan ni kung tawagin nga nila tandambanang budol, kung tawagin nila, no? At sa Techram community, nagulat ako at ang tawag na rin nila is Lola Banang, no? Hari ng scam. Gustong iskamin po kasi si Dave, okay? Sa mga hindi po nakakilala kay Dave, no, siya po ang naging sikat, no? Kauna-una ang naging sikat, no, na natulungan ni Sir Techram. Ayan. Maraming pinaluha, no? Yung panahon na nasa Divisoria pa, no? Talagang hindi niya inuwian. Talagang nakailang balik si Sir Techram dito para lang mapalitan ng magandang buhay, no? At kasaganahan ang buhay ni Dave. Ayan. At mabigyan siya, no, ng magandang kinabukasan. Kaya saludo kami sa iyo, Sir Techram, until now, at patuloy yung pagtulong. At of course, isa ka sa mga inspirasyon ng maraming, I'm sure, ng maraming charity vlogger right now, no? Kaya saludo kami, Sir Techram, at God bless, no, sa inyong team, and of course sa inyong journey, na sana po marami po kayong matulungan. Ayan ang pinagdadasal natin, na humaba pa ang inyong buhay at marami pa kayong matulungan, no, ng mga kabataan na mabago ang buhay nila. Ayan. At nagpapasalamat po kami lahat sa Team Birador, no, na nai-inspired mo sa iyong mga tamang gawa, no. Ayan, salamat po. Hayaan nyo kami nang bahala rito, no. Kami na pong bahala dito sa mga sa mga budol na ito. Kami po, no, kami po ay makikisimpatya, no, at patuloy, no, na mamatsyag dito sa grupong ito, para maiwasan ang pambubudol nitong mga ito. Especially saan po, no, sa mga taong kuno na gusto nilang tulungan. Mga tao na kuno na gusto nilang tulungan, pero ang katotohanan gagamitin lang nila. At sabi nga,
At sabi nga ng ng Panginoon Diyos, hindi ko kailanman pahihintulutan, di ba? Ang mga taong mapagsamantala. Kaya naniniwala po ako nasa panig natin ang katotohanan, nasa panig natin, no? Ang ano po, yung Panginoon, no? Tayo po ay tayo po, no, sa Timbirador ang itinakda upang lumaban sa mga ganitong tao, klase ng tao, mga pag-uugaling ganito, okay? Manggagamit, okay? Na may mga hidden agenda, ayan. At nakita nyo naman sa video, di ba? May hidden agenda talaga itong grupo na ito, lalong-lalo na ang founder nila. Kaya itong Techram community, no? Until now, no? Ay pinagmamasdan itong at even po, no, ang Bal Santos community, ayan, Kalingap community, Kalingap family, sila po ay patuloy na nakabantay sa mga tao na pupunta ron at mga tahasan, no, garapalan, ika nga, gagamitin ang mga ito, ang community na ito, di ba? Kaya salute po sa inyo, maging mapagmatsyag. At ito nga po ang sinasabi rin ng maraming fans ng Techram community. Lahat po ng pupunta or mga ay apektado na dahil sa pangyayaring ito. Kasalanan mo ito, Lola Tut, no? Na scammer, okay? Kasi bakit? Kasi kitang-kita sa video mo kung ano ang intention mo, no? Para kay Dave. Para kunin lamang ang followers, 'di ba? At mahatak sa community ng tinatawag mong TAC community. Sa mga hindi po nakakalam, ang tinatawag niya pong TAC community na inaangkin na niya ay galing po sa Mamigs, sa Mahal community, okay? Sa Mahal community po nang galing ang tinatawag niyang TAC community. Hinati niya lang po, okay? So bali nahati na kami sa tatlo ang Mamigs, Kabunsuan, Mahal at TAC. Okay, tatlo na po. Kabunsuan, Mahal at TAC. Dahil dati lang po ay Mamigs lang yan. Hinati po niya, okay? Siya ang kadahilanan ng pagkakahati ng grupo. Etong si Tandang Budol, kung tawagin nila. Not si Tandang Budol. Okay? Remind ko lang po ito po ang Mamigs. Siya po ang dahilan kung bakit nahati po sa dalawa. Nagkaroon na lang ng Mahal at nagkaroon ng Mix. Okay? Klaro po yan. Tapos hanggang sa dito sa Mahal community, hinati na naman po niya. Kinuha niya yung mga supporter ni Mahal para sumuporta sa kanya sa charity niya. Okay? At kami po ang natitira dito sa Team Mahal, no, at sa Tesorero family. Okay? So klaro po yan. So, just to be clarify, no? Kami na lang po. So hindi po namin alam kung saan tatahakin ito, tong team na ito, at saan ang kanilang magiging journey dito sa ganitong gawain. Sana po sa ibang grupo dyan maging aware po tayo, kasi iilan lang naman po sila sa kanilang community. Tumatakbo lang po sila, no? Tumatakbo lang po sila ng mga 200 lang po, 200 piraso sa community, at gusto nilang magpalaki ng kanilang community. Okay, take note guys, more than 200 lamang po ang kanilang community na tinatawag. Okay, kasi yung mga nanonood sa vlog nila, so halo-halo na po yon. May mga organic, okay, may mga kabunsuan, meron din namang Mahal community, no, which is kami yon.
Once again ang Team Birador po, ay may sarili ng community way back before. Okay? Kami po ay nakikiisa sa Mahal Community. So kami po ay community ng Tesorero at ni Mahal. Okay po? Just to clarify yan dahil kami po ay defender nitong community na ito. Meron po kami defender community, guys. Kaya shoutout po sa lahat ng chapter ng Birador. Ayan. Sa Hong Kong chapter, ayan, meron po tayo dyan. Macau chapter, meron po tayo dyan. Singapore chapter, meron po tayo dyan. Ayan. Taiwan chapter, meron po tayo dyan. Qatar chapter, Kuwait chapter, ayan, Bahrain chapter, and of course, US chapter, ayan, meron po tayo dyan. And of course, Australia chapter, and Italy chapter, meron na rin po. At ito po yung mga umalis doon, no? At na pinili po nila ang Team Birador at ang mag-stick sa Mahal Community. Ayan. Dahil ayaw nga po nila ng patakaran doon sa sa TAC, no? Community na tinatawag nila, TAC community daw. Okay? Sila po ay umalis at nagbigay ng suporta dito sa Team Birador at Mahal Community. Ayan. So, kinaklaro lang po natin. Okay? Para po malinaw sa lahat. Kasi ayaw po nila na puro pera na lang ang binabanggit doon. Puro pera, sponsorship, so lahat. Ultimo GC, live, no? Paulit-ulit na lang. So naririndi na sila kasi obvious nga na puro pera lang ang gusto nitong founder ng Team Abot Pera. Team Abot Pera po. Team Abot Biyaya. Kung tawagin nga nila. Okay? So proud kami, no? Na kami ang gumawa niyang pangalan na yan. Pero hindi po kami proud sa ginagawa ng team na yan, ng pangalan na yan. Okay? So, klaro lang natin, no? Kasi kami po ang gumawa ng pangalan na yan, ang Team Birador po. Okay? Ang nakaisip ng pangalan ng Team Abot Kamay at ng Pinoy Big Vlogger House na tinatawag. Okay? Klaro po yan. Okay? At alam naman po ng ating mga taga-subaybayan from the very start. Okay? So, tuloy na tayo dito sa usapin. Dahil nga po dito sa TAC na ito ay marami na pong na-trauma. Marami ang naapektuhan. Isa na po dito si Sir Rex Lorenzo. Isa siya sa naapektuhan nitong issue na ito. Bakit po naapektuhan? Dahil po bigla siyang nabulaga si Sir Rex. First time niya na encounter, no, yung mga ganitong klase ng vlogger dito sa YouTube industry. Yung may ebidensya na nakita si Sir Rex, no, na gustong gamitin si Dave. Okay? So ito ay alarma, sobrang laking alarm. 'Di ba? Alarm clock, no? Talagang nagising lahat ng Techram community that day nung in-announce ni Sir Techram, no, na may mga budol na nakapasok, no, sa bahay ni Techram, ni Sir Techram. Kaya ito po ay lumaganap agad, sobrang lumaganap sa lahat ng pages, yung mga video nito ni kung tawagin nila ay Lola Banang. Ito po ay nag-circulate sa iba't ibang page po ng Techram community, maging sa Bal Santos community. So, hindi po natin sila masisisin lahat. Kung i-aware nila ang mga tao o i-aware nila ang iba't ibang grupo na iwasan itong mga tao na ito, especially itong si Tandang Budol nga, no? Na obvious na nanggagamit po ng tao at nanggagamit ng mga supporter ng ibang community. Okay, kukunin yung supporter ng community tapos aangkinin na. Ganun po kasi ang estilo nito. Ganun po ang nito.
kung paano manalita ito at dinadamay pa nito kadalasan ang Panginoon sa kanyang mga salita, di ba? At marami naman po ang nakakasaksi niyan, no? Every time na mag-ELS siya, puro siya Panginoon, puro siya pero ang katotohanan, no, isa po siyang budol. Marami po siyang nabudol, no? Especially yung mga naghahabol ng refund ng ticket. Sa totoo po niyan, marami na po siyang pinrivate or binura na video niya na naka-public noon. Ano po yung binura niya or pinrivate niya? Yung po yung pagbebenta niya ng ticket na wala naman pong ticket at walang in-issue na ticket ang kahit na sino or mga filmmaker, no, na indie. Ayan. So siya lang po ang naghanap ng pamamaraan kung paano mababawi ang kanyang ginastos, no? Kaya kahit, no, na walang ticket siyang in-issue, nagbenta pa rin siya ng ticket at nagbenta pa rin siya sa iba't ibang panig ng mundo. Ano po ang gamit niya? Ang sarili niya pong YouTube channel or kanyang platform. Okay? So, mag-ingat-ingat po kayo guys sa mga first time pong napanood ito, especially sa Tekram community, Val Santos community, ayan, Mahal community. Ito po, mag-ingat po kayo, no, sa mga diskartehan nito. Meron po akong ipapakitang clip sa inyo, no, upang ito'y kalinawan sa inyo kung ano po ba, no, ano po ba ang kanyang mga modus, okay? Ano po yung mga recent issue niya, no, na hindi niya masagot-sagot until now at pilit niyang tinatakbuhan. Okay po? So, ito po, panoorin nyo po ang mga video na ito. Kuya, meron pa po tayong 300 plus na titirang ticket para kay Clark San Martino. Sana po, bago dumating sa Lunes na po. Sa totoo, MCG Vlog, may grab shoutout po sa iyo, MCG Vlog. Sa totoo lang po, sa Lunes na ang premiere ng movie ni Clark San Martino. Eto na po, malapit na, ilang araw na lang po inaantay natin. Sa Lunes na po ang premiere ng movie ni Clark. Sana po, hanggang linggo, maubos natin yung natitira pa pong ticket para kay Clark. Para kay Clark po ito, hindi para sa akin. Para kay Clark po ito. Sana po maubos na po yung ticket na natitira pang 300 plus. Wala po imposible pag tayo po ay nagtulong-tulong. Kunin ko kaya ito. Iyan naman ano yung matututunan ano yung pinapaabot na aral ng kwento ng Pinoy. Ayan. Ano yung matututunan? Ayan po. Hindi po yung matututunan na aral nila po paano yung isang tao na hanggang saan ang pagmamahal hanggang dulo. Ayan guys, rinig na Rinig natin okay, sorry. kung ano ang pattern ng kanyang estilo, no? Na paulit-ulit na estilo. Ayan, the way po siya manalita sa live, the way po siya magpasalamat sa live, at the way po siya, no, mambudol. Magbebenta, meron pa raw 300 tickets. Imagine that. Pero yung ating mga kababayang OFW ng ticket para sana sa kanilang pamilya at makapanood ng premiere night ay hindi na po nabiyayaan ng ticket para maka-attend sa premiere night. Ang premiere night po na ticket ay 500 pesos. 500 pesos po. 350 po naman sa regular ticket. Theater ticket po. So imagine that guys. Di ba kanyang ticket na habulin ang kanilang, no, kay Sir Rafi Tulfo in action upang mapabilis ang pagbawi sa mga perang ito. Nakita nyo naman ang ebidensyang ipapakita natin kaya upang matulungan itong mga tao na ito, no, na scam, ticket scam, no? At buti na lang itong si Sir Tekram ay mautak at itong Tekram community. Ayan, kitang-kita po natin kanina, no?
na sinabi niya ng pabulong pa, no? Pero sinabi niya ron, 'di ba? Na siya ay gagamit ng tao. Sino pong gagamitin niya? Si Dave daw. Si Dave ang gagamitin niya upang makahatak ng followers sa TAC. Very clear po 'yun, no? Gagamitin si Dave, kukunin ko na artista kunwari. Pero ang totoong kanyang hangarin ay makuha po ang simpatsya ng lahat ng Techram viewers or Techram community. Kaya naman po ginawan ng reaction agad, no? Walang patumpik-tumpik. Ginawan po agad ng reaction ni Sir Rex Lorenzo. Itong pambubudol sana nagagawin ng kanilang Lola Mafia, Lola Tut Mafia kung tawagin nila, no? Kaya po na-alarma lahat talaga. So for example na lang, kung meron pong pupunta ng mga ng mga iba't ibang grupo ron at dadalaw kay Techram or kay Sir Techram, asahan nyo na po yung pagiging mahigpit or pagba-background check sa inyo ng mga fans ng Techram. For example, kami, pumunta kami ron, aasahan na po namin na kami ay background check ng mga Techram supporter at mga kasama ni Sir Techram doon. So, automatic na po yun. So, maapektuhan pa yung mga iba na pupunta ron. Okay? Dahil po sa kagagawan nito, at alam ko naman, it's the right na pangalagaan itong si Kuya Dave. Diba? At alam naman natin na hindi papayag ang Techram community na magamit si Dave sa katarantaduhan or sa pambubudol. Okay? So, ayun po, sana po clear po yun sa lahat, yung issue na yan. Okay? At kami po sa Team Birador ay patuloy na nakamatsyag sa grupong ito upang ma-aware lahat ng pupuntahan nitong mga ito or mga kikilalaning tao nitong mga to. Okay? Para po sila'y maabisuan at para sila ay may kaalaman, 'di ba? Kung ano pong modus or estado ng mga nito, ng grupong ito, 'di ba? Kung ano po ang kanilang hangarin sa iba't ibang community. 'Di ba? Sana po malinaw po 'yan, 'di ba? Once again, Sir Rex Lorenzo, belated happy birthday po sa inyo. Happy birthday po, belated happy birthday. At wish po ng Team Birador at ng mahal community na kayo po ay umabong pa. Sana po marami pa kayong pagsamahan nila Sir Techram na birthday at occasions, any kind of occasions. Saludo po kami sa inyong hangarin para kay Sir Techram at kay Kuya Dave, maging ang mga nakapaligid kay Sir Techram. Ayan, saludo po kami sa inyong pagmamatsyag, at pag-iimbestiga at pagbabantay, ika nga, sa mga ganitong klase ng tao. Especially dito, alam namin first time yung nakaranas ng ganyan, naka-encounter ng ganyan. Well, ngayon po alam nyo na, at doble ingat po Sir Techram sa mga taong papapasukin mo dyan. At alam ko naman po matalino kayong tao at alam nyo yung mga taong manggagamit or hindi. Ayan. Kaya po once again Sir Rex, happy birthday. Enjoy. I'm sure 1 week ang birthday mo, di ba? Sa dami mong supporter dyan, di ba? Sa inyong community ay talaga naman, ang sarap ng catering nyo, sayang wala ang Team Birador dyan, at makisaya sana kami. Di ba? Ayun, sana Sir Rex, one of these days ma-invite ka namin sa aming aming occasions, sa aming mga mga gagawin, 'di ba? Or parties, 'di ba? Sana po ma-invite ka namin minsan, sana po ay inyong mapaunlakan. Ayan. At it's our pleasure po na makasama kayo. It's a big pleasure na makasama ang nag-iisang Sir Rex Lorenzo, 'di ba?
Kasi ako napabilib ako talaga kay sa Rex, guys. Kasi po, hindi ko akalain na ganun pala siya talaga magmatsyag sa mga taong pumupunta ron, no? Talagang bina-background check niya. Nasakto lang talaga na may pagkakamali. Ito na to. Team tuling yung mag-imtigat. At mayroon pa kayo na wish po namin nawa po ay more blessings to come, and of course yung community, di ba? Tiwala nyo sa team nyo sa Rex. Binabalik po namin guys, no? Sana po community magmasid kung at dapat iwasan. Yung pala, gusto ko pa supporter ng Team Mega, happy birthday Team Birador. Mag-PM po ay ba aming puso at pagmamahal. So happy ka. Lahat po na happy birthday kami ni Mrs. 20 hindi ko alam. At sa araw na yon, fans po na gusto pong arawan ni Mrs. Team Birador. Kaya po galab shoutout kay Ma'am Lan Ferrero, Sir Jason Tesorero, Ma'am Nihay, ayan, and TV and Rolly TV Vlog, and Wow Life, ayan, shoutout Miss M, shoutout. At sa Team Birador Fighters, ayan, and of course ayan sila, ayan, shoutout po sa inyo. And in Minds, ayan, shoutout po. Ang Dawat, ayan, isa sa mga great defense dito ng and of course mahal community supporters inyo, mabuhay po lahat, and God bless you all. The hit story about a woman with dreams, so picture perfect at 13 and ebony queen. Beneath the surface it was more than just a crooked smile. Nobody knew about a secret.